Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa Jesus Christ Baptist Church sa ating afternoon worship service. Kani-kanina lamang ay natapos ang youth fellowship ng mga kabataan, At malupit yung mga nagturo, Talagang tinuwid kami. Oo. Tinuwid kami. Oo. At sinermonan kami sa turo kanina. So, blessing na may mga kabataan na nakikita natin, yung na hindi lang naiintindihan, kundi na ituturo din. At malaking bagay yan dahil yung karamihan dyan sa mga yan, hindi natin alam, ay sila rin yung mga future ng mga tagapagturo natin, whether sa Sunday School at ilang mga bagay dito sa church. So, patuloy nating ipanalangin yan. And patuloy nating ipanalangin sa April 8 to 10, yung youth camp ng mga young people. So, again, samahan niyo po kami sa panalangin and ma-appreciate din po namin kung makakatuwang namin kayo doon sa maraming mga bagay. Kailangan po namin ng tulong para doon sa camp na yun. And February 17, yung Pag-ibig Conference sa mga young people. Pag-pray po natin sila, yung pagtungo doon sa San Mateo na maging pagpapala, sabi nung isa, pagka uwi ba ay pwede na makipag-date daw, pero ang mangyayari pa doon ay sisermonan pala tayo, Sa panalangin natin yung magiging mga lessons doon, na matututunan ng mga young people natin kasi tayo rin naman dito sa church magbe-benefit ng mga matututunan nila doon. And hindi ko po alam kung pauwi na si Brother Paul. Yung mga oras na ito, panalangin natin yung safety ng Panginoon sa kanya as we go back dito sa lugar natin sa Santa Maria. Yun lamang po, mag-umpisa na tayo sa ating pananambahan ngayong hapong ito. With that, ay tayo muna ay sumaglit at maglaan ng mataintim na panalangin bilang paghahanda sa ating pagsamba. Diyos naming soberano, aming Ama na nasa langit, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan at nakaupo sa kanyang trono at naghahari sa buong sanglibutan at sa lahat ng bagay na ito. O Diyos, nararapat ka para sa aming pagsamba. Ngayong hapong ito, Panginoon, kami po ay pinagtipon mo sa iyong bahay-sambahan upang magpakita ng aming pag-ibig sa iyo at papuri at pagsamba. Nawa, Panginoon, tanggapin mo ang lahat ng ito na mabangong samyo sa iyong harapan, maging katanggap-tanggap ang aming mga papuri sa iyo, Panginoon. Ang aming awitin, ang aming mga panalangin, ang aming mga kaloob, at maging ang aming pag-aaral ng iyong mga salita. O Diyos, nawa ang lahat ng ito. Lahat ng ito ay aming pagsamba, ay maging katanggap-tanggap sa iyong harapan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo.
O Diyos, at patuloy naming dalangin sa iyo, Panginoon, kung meron man sa kalagitnaan namin ng mga wala pa kay Kristo, nawa ay gamitin mo rin naman ang aming pagsamba at gamitin mo ang pangangaral ng iyong ebanghelyo upang ang mga taong wala pa kay Kristo ay magsisi sa kanilang kasalanan at manampalataya kay Kristo. Lord, gabayan mo po kami. Patnubayan mo po kami ng iyong banal na spirito sa aming pagsamba ngayong hapong ito. Patuloy mong siyasatin ang aming mga puso sa mga kasalanan, patawarin mo kami, Panginoon, at kahabagan. At alam po namin na ikaw ang siyang Diyos na banal at tapat na patatawarin kami sa aming mga kasalanan kung kami hihingi ng kapatawaran. Maluwalhati ka, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po'y umawit. Tayo po yung mawit. Awitin po natin At the Cross. Martiri po tayo nakatayo. Purihin po ang ating Panginoon para po sa pagbasa ng ating basehan sa pagkakaloob. Atin pong basahin ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6 hanggang 8. Ready? Read. But this I say,
He which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O aming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan, banal at mabiyaya naming Ama, kami patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos, sa katotohanan na ang aming Panginoong Hesus ang nagligtas sa amin. Na kung hindi dahil sa Kanya, O Diyos, kami malulugmok sa kasalanan, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong biyaya ng kaligtasan at sa patuloy mong pagbibiyaya sa amin ng mga pangangailangan namin sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng iyong binigay sa amin sa linggong ito, Panginoon. Nawa, O Diyos, maibalik namin ang kapurihan sa iyo sa pamamagitan ng pag-aalay ng aming mga handog, Panginoon. Nawalakhan mo kami ng puso na tunay nga na nagsasamba sa iyo. Iwaglit mo sa amin ang karamutan, Panginoon, at nawa magbigay kami ng may kagalakan sa iyo, Panginoon. At anuman ang halaga na malilikom sa hapong ito, Panginoon, nawa gamitin mo, O Diyos, upang lalo pang maipalaganap ang ebanghelyo sa dakong ito, Panginoon. Gamitin mo, O Diyos, sa pagpapalago ng pananampalataya ng iyong mga anak, Panginoon. At higit sa lahat, O Diyos, para sa ikaliligtas pa ng mga hindi pa sumasampalataya sa aming Panginoong Hesukristo, Panginoon. Nawa, O Diyos, ikaw ang patuloy na masamba at maitaas sa hapong ito, Panginoon. Ito ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ulit tumawad sa Panginoon. Awitin po natin, Jesus Saves. We have heard a joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Silence all around. Jesus saves, Jesus saves. Where the news to revel and climb the steeps that cross the waves. All our days are God's command. Jesus saves, Jesus saves. Walking on the rolling side, Jesus saves, Jesus saves. Out to saviors far and wide, Jesus saves, Jesus saves. Singing islands of the sea, echo back the ocean gates. Earth shall keep their jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Sing while the lambs cry. Jesus saves, Jesus saves. By his death and endless life, Jesus saves, Jesus saves. Sing his love and true to blue. When the heart of mercy craves, singing joy and Lord of tomb. Jesus saves, Jesus saves. Give the winds a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation blue and green. Highest hills and deepest waves is our song of victory. Jesus saves, Jesus saves.
tayo po'y magsayang lahat. Tayo po'y tumawad sa Panginoon. Awitin po natin, Yet not I, but through Christ in me. Manatili po tayo nakatayo. Tayo naman po ay sumamba sa pamagitan ng pagbasa ng salita ng Diyos. Ito po ay manggagaling mula po sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 11, verses 1 to 18. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid na nasa Judea
na tinanggap din ng mga hentil ang salita ng Diyos. Kaya't nang pumunta si Pedro sa Jerusalem, ay nakipagtalo sa kanya ang mga kabilang sa pangkat ng pagtutuli. Bakit ka pumunta sa bahay ng mga hindi tuli? Kumain ka pa ang kasalo nila? Kaya isinalaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari. Sinabi niya, habang ako'y nasa lungsod ng Joppa at nananalangin, nawalan ako ng malay at nagkaroon ng isang pangitain. Nakita ko ang isang tulad ng malapad na kumot na nakabitin sa 4 na sulok at ibinabababa mula sa langit hanggang sa aking kinaroroonan. Tinitigan ko itong mabuti at nakita ko roon ang mga hayop na lumalakad sa lupa at mga hayop na mabangis at mga hayop na gumagapang at mga ibon sa himpapawid. Nakarinig din ako ng isang tinig na nagsasabi sa akin, "Tumindig ka, Pedro, magkatay ka at kumain." Subalit sinabi ko, "Hindi ko magagawa yan, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal." Ngunit muling sinabi sa akin ng tinig mula sa langit, "Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos." 3 ulit itong nangyari at muling hinatak ang lahat ng iyon paakyat sa langit. Nang sandaling iyon, dumating sa bahay na aking tinutuluyan ang 3 lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Iniutos sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sinamahan din ako ng 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ng lalaki. Isinalaysay niya sa amin kung paanong nakita niya ang anghel na nakatindig sa kanyang bahay na nagsabi, "Magsugo ka ng tao sa Joppa at ipatawag mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang mga salita na sa pamagitan ng mga iyon ay maliligtas ka at ang iyong buong sambahayan." Nang ako'y magsimulang magsalita, bumaba sa kanila ang banal na Espiritu tulad ng nangyari sa atin noong una. At naaalala ko ang sinabi ng Panginoon, "Nagbautismo sa tubig si Juan, subalit kayo'y babautismuhan sa banal na Espiritu." Kung ibinigay sa kanila ng Diyos ang kaloob, gaya ng kanyang ibinigay sa atin nang tayo'y sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ang mga ito, tumahimik sila at niluwalhati ang Diyos, na sinasabi, "Kung gayo'y binigyan din ng Diyos ang mga hintil ng pagkakataong magsisi upang magkamit ng buhay." Purihin po ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita at tayo po ay magsiupo. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Ngayon po ay tumungo naman tayo sa ating pag-aaral ngayong hapon ng salita ng Diyos. At magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral ng Book of Acts. And I'm hoping and praying na nasusundan natin yung takbo. Dahil ito'y pagpapakita sa atin kung paano yung buhay ng mga naunang mga mananampalataya sa atin. Paano ba sila? Ano ba yung mga bagay na kanilang ginawa, kanilang mga kinaharap, para mas maunawaan natin paano rin tayo mabubuhay sa panahon natin ngayon bilang mga mananampalataya. Ang mensahe, ang buod ng mensahe na ating pag-aaralan ngayong hapong ito ay dahil ang Diyos ay nagliligtas sang-ayon sa kanyang kalooban, ang pinakamainam na tugod natin o response natin ay purihin siya at tuwalhatiin. Tayo po ay sumaglit na manalangin at humingi ng paggabay sa ating Panginoon. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang Diyos na nagliligtas. Salamat Panginoon dahil binuksan mo
ang pintuan ng ebanghelyo para sa mga hintil. Kaya nakarating sa amin ang ebanghelyo at kami nakapakinig ng dakilang biyaya ng kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Lord, salamat po. Salamat sa mga sinaunang mga mananampalataya, sa mga apostol, sa lahat ng ito na ginamit mo upang makarating sa iba't ibang dako ng mundo ang ebanghelyo. At nawa, Panginoon, nawa dahil naiintindihan namin ang magandang katotohanan na ito na nagliligtas ka, tulungan mo kami na ito'y maghimok sa amin na luwalhatiin ka at sambahin ka sa aming mga buhay. Mapapurihan ka at maluwalhati, gabayan mo kami sa aming pag-aaral, Panginoon. Hindi po kami nakaasa sa aming mga sarili, kundi tanging sa iyo lamang. Pagkalooban mo ng kapangyarihan, ng karunungan ng iyong lingkod, at gamitin mo bilang instrumento na tagapahayag ng iyong mga salita. Maluwalhati ka, ito pong aming samot dalangin sa matamis at mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Kung maaalala po ninyo, sa pag-aaral natin ng Book of Acts, it all started, of course, sa Panginoong Jesucristo. At nagsimula ito doon sa 120 na disciples ng Panginoon. Doon sa upper room, sa Acts chapter 1. I hope naaalala pa natin, nasa chapter 11 na tayo. Pero kung maaalala ninyo, sa chapter 1, there were 120 disciples na nag-meet doon sa upper room, and from 120 na disciples ng Panginoon, ginamit sila ng Diyos. No? During the Pentecost, ay bumaba ang banal na spirito, binautismohan sila ng banal na spirito at lahat sila ay nakapag-speak in tongues. And through that, dun sa isang kagilagilalas na event na yon ng pagbaba ng banal na spirito na talagang ramdam at meron ding external na nakikita, at yun nga yung speaking in tongues, ay may maraming mga tao ang nakakilala sa Panginoong Jesucristo. So from 120 ay may mga mananampalatayang naligtas, from 120 to 3,000, and from 3,000 naging 5,000 men, and from doon sa mga yon ay may mga naligtas na mga multitudes na mga Hudyo at naging mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo doon sa Jerusalem. And at the end of Acts chapter 10, nakita natin kung paanong tuluyan nang binuksan ng Diyos yung pintuan ng ebanghelyo sa mga hintil. So maaalala natin, mayroong pader na namamagitan. Mayroong napakakapal na pader na namamagitan sa mga Hudyo at sa mga hintil. Pero nakita natin from the previous chapter, Acts chapter 10, kung paanong tuluyan nang pinabagsak yun ng Diyos. Yung pader na yon na namamagitan sa kanila. So anong ibig sabihin nito? It means na yung mga Gentiles, yung mga Hentil, maaari na silang lumapit sa Panginoong Hesukristo bilang mga Hentil. Hawakan nyo lang po yan. Yung mga Hentil ay maaari na silang lumapit sa Panginoong Hesukristo bilang mga Hentil. It means, hindi nila kailangang maging mga Hudyo muna para sila maging katanggap-tanggap sa paglapit nila sa Panginoong Jesucristo. Hindi requirement na kailangan maging Hudyo sila para lamang makalapit sila sa Diyos. Kundi binasag ng Diyos, binagsak ng Diyos yung pader na yon para maging yung mga Hentil man ay makalapit sa Diyos bilang mga Hentil. Bilang mga Hentil. Remember, si Cornelius sa Acts chapter 10, he was considered as a God-fearer. Diba? Siya ay considered as one of the God-fearers ng mga panahon na yon. Yung pagtutuli o yung circumcision na lang, kung titignan natin, yung kumbaga ay kulang doon sa formula para talagang maging full proselyte na siya. And of course, kasama na rin dyan yung pagkain ng mga kosher or non-kosher, no? Alam natin, ang mga Hudyo ay kumakain ng mga kosher, yung mga clean na mga pagkain. And that is going back doon sa Levitical dietary law, no? So, itong si Cornelius,
10 ng kanyang mga kasama, yung kanyang sambahayan, big sabihin nun, kung mga God-fearers sila, tinuturing sila mga God-fearers, why? Dahil ginagawa na nila yung mga religious practices ng mga Hudyo. And at the same time, ay sila'y sumasamba na sa Diyos ng Israel. Ginagawa na nila yung mga Jewish practices. So, kumbaga, in a sense, ginagawa nila yon to identify themselves sa mga Hudyo. Alright. So, pero ang isa sa mga bagay na ipinakita sa atin dito ng Diyos, una, dun sa Acts chapter 10, ay hindi yung religious practices ang makapagliligtas sa kanila. Dahil after all, ginagawa na ito nila Cornelius prior sa kanilang kaligtasan. Pero hindi yun ang nakapagligtas sa kanila. At pangalawa, itong mga hintil na ito ay hindi nila kailangang magpakahudyo para lang sila maligtas. Kasi sa panahon na yon, meron silang maling pananaw. Yung mga Hudyo ay merong maling pananaw na tanging mga Hudyo lamang ang maliligtas. Na ang kaligtasan nasa mga Hudyo lang. Okay? At kapag Hudyo ka, nasa lahi ka ni Abraham, galing ka kay Israel, matik ligtas ka. Yun ang kanilang maling pananaw ng mga panahon nila. Pero nakita natin yan, remember sa pag-aaral natin ng Romans chapter 10, sa series natin kay Brother Paul, na ang sabi ng Romans chapter 9 rather, ang sabi ng salita ng Diyos, not all Israel are Israel. No? Hindi porket Israel ka, physical Jew ka, no? Hindi porket Israel ka, Hudyo ka, matik nang ligtas ka. Hindi 'yun ang itinuturo ng salita ng Diyos. So despite na pinapractice na ni Cornelius at nung mga kasama niya, yung Jewish religious practices, hindi 'yun ang makapagligtas sa kanila. Hindi 'yun. Kung hindi 'yun, ano yung mga pagliligtas? Nakita natin dun sa Acts chapter 10 na ang ginamit pa rin ng Diyos na kaparaanan para sila'y maligtas ay yung ebanghelyo. Yung ebanghelyo ni Kristo na siyang ipinangaral ngayon sa kanila ni Apostol Pedro. Tandaan natin na ang itinalaga ng Diyos na kaparaanan para maligtas ang sinuman ay walang iba kundi ang ebanghelyo ni Kristo. Hindi ang kautusan, hindi ang mga religious practices, hindi ang pagganap sa mga yan. Kundi ang makapagliligtas sa sino man ay ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga at the end of Acts chapter 10, nakita natin na malinaw na doon ipinangaral ni Apostol Pedro sa kanila yung ebanghelyo. Ipinreach sa kanila ni Apostol Pedro yung ebanghelyo kay Cornelius, sa mga kasama niya sa bahay niya, yung mga kaibigan niya na in-invite niya. Dun sa bahay nila na magkakaroon tayo dito ng Bible study, kumbaga, sa bahay, in-invite niya yung mga kamag-anak niya at mga kaibigan. Bakit? Para mapakinggan din nila yung sasabihin sa kanila ni Apostol Pedro. Bagamat hindi pa nila alam kung ano yon, pero nag-imbita siya. And so, nakita natin muli na naganap doon sa dulo yung kamangha-mangha, yung kagilagilalas na event ng outpouring of the Holy Spirit. No? Na yung mga Hudyo, yung mga Hentil, habang nangangaral si Apostol Pedro sa kanila, yun ang sabi ng salita ng Diyos, habang nangangaral pa ang Apostol Pedro, bumaba na ang banal na spirito, and afterwards, ang mga Hentil na ito, sina Cornelius at mga kasama niya ay nag-speak in tongues and they glorified God. Sila'y nagpuri sa Panginoon. Na yung mga paano yung speaking in tongues, again ito yung mga nagkaroon sila ng pagkakataon na yung mga lengguwahe na hindi nila alam yung mga lengguwahe ay nagawa nilang masabi. Hindi sila aral sa mga lengguwahe na ito. And again, itong speaking in tongues ay hindi ito yung mga kung ano-anong mga bubbling, mga hindi mo maintindihan na mga salita, hindi po yun ganun. Ito'y lengguwahe mismo talaga na naiintindihan. Pero hindi alam yun nung nagsasalita. Pero nagawa niyang magsalita ng mga lengguwahe na yun sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Now, again, 3 beses lamang sa Book of Acts nangyari yung event na yun. First is nung Pentecost, kung saan doon pinanganak at nagsimula ang iglesia.
nung Pentecost sa mga disipulo, yung 120 and disciples. The second event ay dun sa mga Samaritano sa Acts chapter 8. Remember, no? Kay Philip. Nung pagtapos niya na mangaral doon, ay dumating nagpunta ron, kailangan i-confirm kasi ng mga apostolic confirmation. Nagpunta ron si Apostol Juan, si Apostol Pedro, at pagdating nila doon palang bumaba ang banal na spirito sa mga mananampalataya doon sa Samaritano, and so, nag-speak in tongues sila for confirmation. And the third, of course, the third ay ito na nga, sa tahanan ni Cornelius kung saan naligtas ang mga hentil at binuksan ng Diyos yung pintuan ng ebanghelyo para sa kanila. And dahil nga evidentially ay confirmed ng tunay na mga mananampalataya itong mga hentil na ito, sina Cornelius at yung kanyang mga kasama, nakita natin that at the end of Acts 10, they have been baptized into Jesus Christ. Sila'y binautismuhan. And patuloy natin pinapaalala na kung ikaw ay mananampalataya na, ang susunod na pagsunod na dapat mong gawin ay ang sumunod sa tubig ng bautismo. Dahil kung hindi, ikaw ay nasa pagsuway. Dahil ito ay pagpapakita na ibinibilang natin ang ating sarili, ina-identify natin ang ating mga sarili sa Panginoong Kristo. Kay Kristo tayo. That is a public announcement, kay Kristo ako. Alright? So, doon nga, at the end of Acts chapter 10, binautismuhan sila ng Apostol Pedro at ng mga kasama niya. So, at this point in time, everything was settled. Okay na. Settled na kay Apostol Pedro, okay? So ito pala yung ibig sabihin ng vision na ipinakita sa akin ng Panginoon. Ito pala yung ibig sabihin ng pangitain na binigay ng Panginoon sa akin. Sure na siya. No? Sure na. Nagpakita ang Diyos, remember, ang Panginoon sa kanya ng isang pangitain na nung una, hindi niya alam. Naguguluhan siya eh. Hindi niya maintindihan kung ano nga ba ibig sabihin talaga nun. Ano ba yun? Ano ba yung pinakita sa akin ng Panginoon? Ano ba ibig sabihin nun? But at this time, sure na siya. Alam na ni Apostol Pedro na ang ibig sabihin ng pangitain ay walang iba kundi ang kalooban ng Diyos na buksan ng ebanghelyo sa mga hentil. At yung mga hentil na itinuturing na marurumi na mga Hudyo, take note, para sa mga Hudyo, meron namang dalawang klase ng tao. Hudyo, hentil. Kung hindi ka Hudyo, isa kang hentil. At para sa mga Hudyo, marurumi ang mga hentil. Sila yung malilinis. Kumbaga. And para nga maipakita yan, di ba? Kapag sila'y napasyal sa lugar ng mga hentil at pagpasok nila ulit ng Jerusalem, ay magpapagpag sila ng kanilang mga paa bago sila tumapak sa lugar ng Jerusalem. Dahil kumbaga ay nililinis nila ang kanilang mga paa dahil tumapak sila sa maruming lugar. So ganon ang kanilang pananaw. So makita natin dito na yung mga tao na yon na itinuturing ng mga Hudyo, ng mga hentil, ang kalooban pala ng Diyos ay makasama sila at maibilang sa iglesia ng Diyos. Yun pala ang kalooban at plano ng Panginoon. Excuse me. Pero, again, malinaw na kay Apostol Pedro, okay na, settled na, sure na siya, ito pala yung pangitain. Pero, kailangan nating maintindihan, hindi lang naman si Apostol Pedro ang laman ng iglesia. Hindi lang naman siya. Hindi lang siya ang laman ng Kristyanismo. Marami pang ibang mga Kristiyano siyang kasama. So nandyan yung ibang mga apostol, nandyan yung ibang mga mananampalatayang Hudyo doon sa Jerusalem. Bagamat naintindihan na, gets na ni Apostol Pedro okay na sa kanya settled na siya, sure na siya Yun nga talaga yung ibig sabihin. But the problem is, ang problema dito, yung mga mananampalatayang Hudyo doon sa Jerusalem, hindi nila pa rin maintindihan. Hindi pa ito malinaw sa kanila. Again, itong pangyayari kasi na to sa mga hentil na nakarinig sila ng ebanghelyo, naligtas sila, hindi ito isang bagay na inaasahan ng mga Hudyo na mangyari.
Kumbaga, para sa kanila, ito'y misteryo na naganap. No? Kumbaga sa isip nila, hindi naman mga anak o mga galing yan sa lahi ni Abraham eh. 'Di ba? So paano naligtas yung mga yan? Ang inaasahan nila, nasa kanila lang ang kaligtasan, nasa kanila lang ang mensahe ng kaligtasan. So ibig sabihin na maliligtas lang ang mga Hudyo. So hindi nila inaasahan itong bagay na ito. At ito ngayon yung issue na kakaharapin or kinakaharap ni Apostol Pedro at this point in time sa Acts chapter 11. Pagbalik niya sa Jerusalem. Now, let's read our text sa Acts chapter 11 verses 1 to 3. Ang sabi dito ng salita ng Diyos, Now the apostles and the brothers who were throughout Judea heard that the Gentiles also had received the word of God. So when Peter went up to Jerusalem, the circumcision party criticized him, saying, "You went to uncircumcised men and ate with them." Oh? Muli, ang context dito, sabi ko sa inyo kanina, hawakan nyo lang yon. Ang context dito, si Cornelius at yung mga kasama niyang God-fearers, hindi sila mga tuli. Sila yung mga uncircumcised. No? Pero minarapat ng Diyos na hindi na sila umabot doon sa point na yon na magpatuloy pa. Maging full proselyte sila. Minarapat ng Diyos na hindi na umabot doon na maging ganap na talaga silang mga Jewish proselyte. Na bago pa sila umabot doon, iniligtas na sila ng Diyos. Ang tanong ay bakit? Bakit minarapat ng Diyos na hindi na sila maging full proselyte? Hindi na hinintay ng Diyos, kumbaga. Well, patungo na rin naman sila doon eh. Patungo na rin yun doon dahil after all, ginagawa nila yung religious practices. Pero hindi na umabot doon. Bakit? Why? Bakit hindi na pinaabot ng Diyos? Bakit? Dahil kasama ito sa plano ng Diyos na yung mga mananampalatayang Hudyo doon sa Jerusalem, maitama ng Diyos yung mali nilang pananaw. Dahil meron nga kasi silang maling pananaw sa kaisipan nila. Ang plano ng Diyos, iligtas niya itong mga hentil na ito bilang mga hentil. Dahil nga sa pananaw ng mga Hudyo, yung mga Gentiles, kapag natuli na sila, Jewish proselyte na sila. Diba? Technically, ang category na nila ngayon ay mga Jewish proselytes na. So, ibig sabihin, sa mata ng mga Hudyo, hindi na sila hentil, hindi na sila marurumi. Sa mata ng mga Hudyo, pag natuli ka na, full proselyte ka na, sa mata, halimbawa, ako yung isang Hudyo, Jewish proselyte na kayo, sa mata ko, ay categorically, para na kayong mga Hudyo. Hindi ko na kayo tinitignan bilang mga hentil. Hindi ko na kayo tinitignan bilang marurumi. Tinitignan ko na kayo ngayon bilang malilinis, katulad ko bilang isang Hudyo. Nakuha nyo? Isa sa pwedeng illustration dito, halimbawa sa basketball national team natin, yung Gilas Pilipinas, kung saan kasali ako ron, no? ay meron tayong mga tinatawag na naturalized players. Ayan, naturalized players. Tulad na lamang nila Blatch, ni Kowame, si Justin Brownlee, no? Sila yung mga naturalized players natin. Now, hindi sila mga full-blooded na Pilipino. Mga mga half-breed. No? May merong isang basta Filipino tapos ibang nation, no? So hindi sila mga full-blooded na mga Filipino. So kaya nga technically sa PBA, ang tawag sa kanila yung mga imports. Imports pa rin sila. Hindi sila tinuturing na kumbaga ay Filipino players din talaga. Technically sila yung mga imports. So bagamat mga American ilagay natin halimbawa si Justin Brownlee. Si Justin Brownlee ay isang American-Filipino or Phil-Am, Filipino-American. Kung maaalala ninyo noong nakaraang Asian Games
ay, maraming salamat. Nung nakaraang Asian Games, excuse po. Kung maalala ninyo, nung nakaraang Asian Games, sa mata ng mga nanonood na Pilipino, remember, kung napanood nyo yun, talagang ang galing ng ginawa ni Justin Brownlee. Kumbaga, masasabi mo, siya talaga yung nagpanalo sa atin, sa bansa natin, nung time na yun. At sa mata ng mga nanonood na mga Pilipino, kasama na tayo doon, kung napanood nyo yun, na ipinanalo tayo, hindi ng isang PhilAm, kundi ipinanalo tayo ng isang kapwa nating Pilipino. Nakuha ninyo yung idea? Ganun, same idea. Sa mga Hudyo, kapag ikaw ay isang hentil, ginagawa mo na yung religious practices, ginagawa mo na, tapos at the end of it, nagpatuli ka na. Kumakain ka na rin ng mga kosher, hindi ka na kumakain ng mga non-kosher animals. Full proselyte ka na sa mata ng isang Hudyo, categorically, sa mata nila, Hudyo ka na rin. Jewish proselyte ka na. Hindi ka na nila tinitignan bilang isang hentil, bilang marumi. Nakuha niyo po? So, ganun din sa mga Hudyo. Ganun yung idea nila. So, ibig sabihin, kung naligtas si Cornelius at yung mga sambahayan niya, yung mga kaibigan niya, after na maging Jewish proselyte na talaga nga sila, after the circumcision, hindi sila maituturing na mga mananampalatayang hentil, kundi mananampalatayang Hudyo. Nakuha niyo po? Nasusundan ninyo? Categorically, hindi natin ma-attribute na naligtas ang mga hentil. Categorically, naligtas ang mga Jewish proselytes. Pero dito, nais ng Diyos na maitama sa mga mananampalatayang Hudyo yung maling pananaw na ito. Kaya hindi na sila umabot doon. Nais ng Diyos na itama yun. Na yung idea nila, kailangang tuli ka. Kailangan ay Hudyo ka bago ka maligtas. Na as if isinasama nila sa requirement ng kaligtasan yung circumcision. And actually, di ba, later on, may mga mananampalataya, I believe sa Galatian, sa church sa Galatia, na nagkaroon din ng ganitong issue, na isinasama nila ang pagtutuli para sa kaligtasan. So, ang nais ng Diyos, maitama sa mga Hudyong ito yung maling pananaw. Dahil hindi yun ganon. Hindi ganon ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay iligtas niya ang mga hentil na ito at pagpalain niya sila bilang mga hentil at hindi bilang mga Hudyo. Makita po natin na ang kumokonekta sa mga hentil sa iglesia ng Diyos ay hindi ang kautusan, hindi yung pagganap ng kautusan, kundi ang kumokonekta sa mga hentil at sa iglesia ng Diyos ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya yung kumukonekta sa kanila. Hindi yung kautusan, hindi yung law of Moses, hindi yung religious practices. Ang Panginoong Hesukristo pa rin. Siya ang kumukonekta sa kanila. So going back, yung mga mananampalatayang Hudyo doon sa Jerusalem, nabalitaan nila yung nangyari doon sa Caesarea. Nabalitaan nila na yung mga mananampalataya, yung mga hentil doon rather, ay naging mga mananampalataya. Naligtas sila, nabalitaan nila yung nangyari. But look at this. Tingnan nyo kung paano silang dinescribe ng salita ng Diyos. Verse number 2. And when Peter was come up to Jerusalem, nung bumalik na siya ngayon sa Jerusalem, they that were of the circumcision, silang mga nasa pagtutuli, kita nyo, ganon silang dinescribe. Hindi sila basta dinescribe lang, they, no mga Kristiyano, o di kaya silang mga Hudyo, hindi specific. Ang sabi dyan, they that were of the circumcision, silang mga nasa pagtutuli. Bakit? Dahil meron niyang ibig sabihin kung bakit ganon silang dinescribe. Anong ginawa nila? They contented with him. So itong mga of the circumcision, take note, mga mananampalataya to. Okay? Ilagay natin sa context, mga Kristiyano to. Mga mananampalataya to. It's just that, itong mga Hudyo na ito ay,
Sila yung mga mananampalataya that are from a Jewish background. At syempre, bilang mga galing sa Jewish background, sinusunod nila yung ceremonial laws of Moses. At of course, ang mga Hudyo ay very serious yan. Very serious sila na naganapin yan, na sundin yan. Sila yung mga mananampalatayang mga Hudyo na sinusunod ang dietary law. Yung kosher and non-kosher, yung kosher lamang kinakain nila, yung mga malilinis lamang. At ito yung mga Hudyo na ginagawa talaga nila seriously yung mga rituals, Jewish rituals. Of course, hindi na lahat. Kasi alam nila yung mga yung sacrificial atonement, I mean yung sacrificial offerings, alam nila na fulfilled in Christ na. So hindi na lahat. Alright? Pero as much as possible, ginagawa pa rin nila halos lahat. Hindi natin masasabi na lahat dahil nga alam nila na yung offering was fulfilled in Christ. Now, itong mga mananampalatayang Hudyo ito mga mananampalatayang Hudyo na ito na bothered sila dun sa event na nangyari. Pero take note, hindi sinabi ng talata kung bothered sila, kung naligtas ba o hindi, yung mga hentil, pero ito yung nakabother sa kanila. This is what bothered them. Sabi ng verse number 3. Peter, verse number 3, you went to uncircumcised men and ate with them. Pumunta ka roon sa mga taong hindi tuli at kumain kang kasama nila. So kung babalikan natin sa verse number 2, ang sabi doon, yung mga mananampalatayang Hudyo doon sa Jerusalem, they contended with Peter. Actually, ang gamit sa ESV and translation doon is they criticized Peter. They criticized Peter. Kumbaga, sinasabi nila rito, hoy Pedro, di ba Hudyo ka? Di ba dapat bilang Hudyo, dapat faithful ka sa pagiging Hudyo mo? Pero anong ginawa mo? You went to uncircumcised men. Pinapasok mo sila sa tirahan mo. Remember sa Acts chapter 10, pinapasok ni Peter sa tirahan niya. At ano pang ginawa niya? Sinamahan niya pa sila. At ano pang ginawa ni Pedro? Pumasok pa siya sa bahay ng mga hentil. At hindi lang yun. You also ate with them. Kumain ka pa kasama nila. Talagang ang tindi ng kumbaga bilang isang Hudyo, bakit mo ginawa yun? Bakit mo ginawa yun? Eh di ba nga, para sa mga Hudyo, tinuturing nilang again, unclean. Marurumi ang mga Gentiles. Marurumi sila. Ganun nila tinitignan. At yung pagkain, maging yung pagkain ng mga hentil, unclean. Unclean. Hindi kosher. So itong mga mananampalatayang Hudyo na ito na nasa Jerusalem, bagamat mga Kristiyano na sila, mga mananampalataya nila, but look at this, tignan nyo yung mindset nila. Tignan nyo yung mindset. Hindi man lang sinabi ng Biblia kung natuwa ba sila na naligtas yung mga hentil doon. Hindi man lang. Hindi man lang sinabi ng Biblia na itong mga mananampalataya na to, they were rejoicing. Walang ganun eh. Well, pwede natin sabihin na nag-rejoice nga sila, pero kung ganun nga nangyari, maaaring sinabi, sinulat ito man lang eh. Right? Pero hindi. Ang mas binigyan nila ng pansin, yung maling ginawa, para sa kanila yung maling ginawa ni Pedro. Ni Apostol Pedro. Mas binigyan nila ng pansin yung pagiging Hudyo nila kaysa pagiging Kristiyano nila. Kung nyo po, mas binigyan nila ng pansin yung pagiging Hudyo nila kaysa pagiging Kristiyano nila na dapat magalak sila, magpuri sa Panginoon na mayroong naligtas. Pero hindi iyon na naging focus nila eh. So makikita natin, next question po. Makikita natin na itong mga Hudyo na ito, mayroong division sa kanilang isip. Merong division sa kanilang isip. Hindi nila problema na naligtas yung mga hentil. Hindi nila problema may mga mananampalatayang hentil. Pero, para sa kanila, mas mataas na level sila ng mga mananampalataya. Mas mataas na level sila ng mga Kristiyano. Silang Hudyo ay yung talagang mga full believers. Ayun. No?
Royal blood, kumbaga. Merong isang denomination, full gospel. So may half gospel lang. So sila yung mga full believers, talagang buong buo yung kanilang pagiging mga mananampalataya. Kumbaga talagang 100% na mga Kristiyano sila. Bakit? Dahil hindi lang sila sumasampalataya kay Kristo, sinusunod pa nila yung kautusan. Samantalang itong mga hentil na ito ay parang mga half-hearted believers lang, no? Kalahati lang, o mga 80% lang, ganun. Pero hindi sila 100%. Kapos sila. Pero hindi ganun ang kalooban ng Diyos eh. Hindi ganun. Ang sabi ng Galatians chapter 3, verses 28 to 29, Galatians chapter 3, verses 28 to 29, there is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. Ang kalooban ng Diyos ay hindi magkaroon ng hierarchy na kumbaga ang Panginoong Jesucristo, tapos yung mga Hudyo, tapos yung mga hintil na mga mananampalataya. Hindi ganoon ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Diyos, si Kristo ang ulo ng iglesia at lahat tayo, mapahudyo man yan, mapahintil man yan, lahat tayo ay bahagi sa iisang katawan ni Kristo. Yun ang kalooban ng Panginoon. So kung uunawain nating maigi, yung pinakamensahe ng lahat ng ito mula sa chapter 10, yung mga hentil ay iniligtas ng Diyos not on the basis of the law, but on the basis of Christ. Hindi dahil sa pagganap ng kautusan, kundi dahil sa Panginoong Jesucristo. Na ma-appreciate natin, minarapat ng Diyos, talagang plano ng Diyos na hindi na sila umabot doon sa pagiging full proselyte. Niligtas na agad sila ng Panginoon. Si Cornelius yung mga kasama niya dahil para maipakita sa kanila na hindi ang pagiging Hudyo ang daan para sa kaligtasan, kundi si Kristo ang siyang tanging daan. Hindi yung pagiging Hudyo. Si Kristo lamang. Hindi yung pagtupad ng kautusan, kundi ang tanging pananampalataya lamang kay Kristo ang siyang nagliligtas. Going back to our text, dahil nga nakipag-contend, nakipagtalo, or nag-criticize sila dito kay Apostol Pedro, ang ginawa ni Apostol Pedro sa verse number 4, excuse me, but Peter rehearsed the matter from the beginning and expounded it by order unto them, saying. So parang sinasabi rito ni Apostol Pedro, para maintindihan ninyo kung bakit ko ginawa ang lahat ng yon, ganito kasi yan. Kailangan nyong malaman yung kwento mula sa umpisa. From the beginning. Ikukwento ko sa inyo. So from verse 5 hanggang verse number 15, kinuwento ni Apostol Pedro sa kanila yung buong istorya, simula umpisa hanggang dulo. So gusto ko lang pong bigyan ninyo ng pansin dito, na pwedeng sabihin ni Pedro na, teka. Si Apostol Pedro ako. Ako yung leader ng mga apostol eh. Di ba ako nga yung first pope? Biro lang po, no? Hindi siya first pope. So, pwede niya sabihin na, si Apostol Pedro ako, huwag niyo akong questionin. Ba't niyo ako kine-question? Hindi niyo ako pwedeng questionin sa mga ginagawa ko. Pero hindi yun ang ginawa ni Apostol Pedro. Hindi niya kumbaga in-exercise yung kanyang apostolic authority. Wala. Instead, ang sabi ng talata, ikinuwento niya sa kanila mula sa umpisa. Sige, kikwento ko sa inyo. Ang comment nga rito ni James Montgomery Boyce, kapag daw inunawa natin sa Greek, sa original language, yung pagkaagamit sa verse 4 ay Peter rehearsed the matter from the beginning and expounded it to them precisely. Precisely. When we say precisely, ibig sabihin talagang accurate. Accurate. Eksaktong-eksakto. Kung paano mismo nangyari, kung ano mismo narinig niya, kung ano mismo nakita niya, kung ano mismo naranasan niya, kung ano mismo from the beginning hanggang sa dulo yung nangyari. Ikinuwento niya. Precisely. Na walang room for errors. Eksaktong-eksakto. At
ito nga yung kwento niya. And again, ito yung repetition lamang ng mga nangyari sa Acts chapter 10. Hayaan nyo lang po, nabasahin natin na mabilisan. Sabi ni Apostol Pedro, I was in the city of Joppa praying, and in a trance I saw a vision. Dito nagsimula, remember? Dito nagsimula, trance, I saw a vision, something like a great sheet descending, being let down from heaven by its four corners, and it came down to me. Looking at it closely, I observed animals and beasts of prey and reptiles and birds of the air, and I heard a voice saying to me, Rise, Peter, kill and eat. Tumayo ka dyan, ay pumaslang ka at kumain ka. But I said, By no means, Lord, for nothing common or unclean has ever entered my mouth. But the voice answered the second time from heaven, What God has made clean, do not call common. And this happened 3 times, and all was drawn up again into heaven. And behold, at that very moment, 3 men arrived at the house in which we were sent to me from Caesarea, and the Spirit told me to go with them, making no distinction. These 6 brothers also accompanied me, and we entered the man's house, and he told us how he had seen the angel stand in his house and say, Send to Joppa and bring Simon, who is called Peter. He will declare to you a message by which you will be saved, you and all your household. As I began to speak, the Holy Spirit fell on them, just as on us at the beginning. So, habang carefully and precisely ikinikwento ni Apostol Pedro sa mga mananampalatayang Hudyo sa Jerusalem, sinigurado niya na maiintindihan nila. Ang sabi sa verse number 9, sabi niya na ito din ang sinabi ng Panginoon, What God has made clean, do not call common. Yung nilinis na ng Diyos, yung itinuring na ng Diyos na malinis, huwag mo nang ituring na marumi. Kasi nga, maging si Pedro man, remember sa Acts chapter 10, hindi niya yung lubusang naiintindihan at that time pa eh. Diba? Hindi niya alam eh, ano ba yun? Ano ba yung pangitain? Hindi niya talaga naiintindihan. Na maaari, ang kala niya lang talaga nung una ay dietary law lang ito. Yun lang talaga. So, kumbaga parang okay, pwede nang kainin ng bacon, pwede nang kainin ng pork chop, pwede nang kainin ng garlic shrimp, pwede nang kainin ng lobster, no? Naway, natakam kayo. Pwede nang kainin yung mga yan. Unli pa. Unli lobster. Pero hindi yun ang pinakapunto rito. Yung vision na ipinakita ng Diyos sa kanya is actually not about the animals or the dietary law, but about people. Tungkol sa tao. Na actually sa chapter 10 verse number 28, ang sabi ni Apostol Pedro, and he said to them, Ye know how that it is unlawful, hindi tama, unlawful thing for a man that is due to keep company or come unto one of another nation, but God showed me that I should not call any man or any person common or unclean. So nakita niya, yung vision ay hindi talaga patungkol doon sa mga animals. Well, could be na secondary, no, yung interpretation, pero ang ibig sabihin talaga is about people, tungkol sa tao. So yung vision na ito na nakita ni Peter, yung malaking kumot is actually a representation of the church. Kung uunawain natin. Na yung mga animals doon, the clean and unclean animals ay representation ng mga Hudyo at ng mga Hentil. Na dahil magkasama sila doon, ipinapakita na sila'y bahagi ng iisang katawan ng Iglesia ni Kristo. Yung mga Hudyo at yung mga Hentil. At ito yung nagsara ng lahat sa verse number 15. As I began to speak, the Holy Spirit fell on them. Bumaba ang Banal Espiritu sa kanila, just as on us at the beginning. Sabi ni Pedro, naalala niyo yung nangyari sa atin noon? Naalala niyo yun? Yung naranasan natin? Naalala niyo yun? Nangyari din at naranasan din nila. So parang sinasabi dito ni Pedro,
Paano pa niyang hindi tatanggapin itong mga hentil na ito? Ang Diyos na mismo ang nagbigay ng confirmation sa kanya. Nangyari na eh. Yung na-experience nila, na nag-speak in tongues sila, yung pagbabautismo ng banal na spirito, nangyari din sa kanila. Paano ko pang hindi tatanggapin itong mga to? Paano? Kumbaga, ang ibig niya sabihin, wala na akong magagawa. But to submit doon sa plano at kalooban ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung ang isang nagpapakilalang Kristiyano, kahit hindi pa yan naniniwala sa doctrine ng sovereign election, pero naniniwala siyang biyaya lamang ang kaligtasan at tanging sa pananampalataya lamang kay Kristo ang kaligtasan at nakikita talaga sa kanyang buhay yung bunga ng banal na spirito, sino tayo? Sino tayo para hindi sila tanggapin bilang mga kapatid natin sa Panginoon? Magkakasama tayong lahat doon sa tela. Doon sa kumot. Pinagkaisa tayong lahat ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. At ang sabi ng verse number 16, and I remembered the word of the Lord, sabi ni Pedro. After niya ikwento ang lahat ng ito, sabi niya sa verse number 16, and I remembered the word of the Lord. How he said, John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. Kinuwento ni Pedro sa kanila yung lahat nangyari, nakita niya yun, naranasan niya, pero pagdating dito sa verse number 16, ang sabi ni Apostol Pedro, binigyan niya ng focus yung salita na sinabi mismo ng Biblia, ng salita ng Diyos. Na binigyan ng highlight dito ni Pedro yung sinabi mismo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. And I remembered the word of the Lord. And actually, nag-quote siya from Mark chapter 1, verse number 8. I indeed have baptized you with water. And nagsasalita dyan ay si John the Baptist. But He, the Lord Jesus Christ, will baptize you with the Holy Ghost. Ang punto rito na sinasabi ni Apostol Pedro, maniwala kayo sa akin, hindi lang dahil na-experience ko. Maniwala kayo sa akin, hindi lang dahil apostol ako. Maniwala kayo sa akin dahil ang Diyos mismo ang nagsabi nito magmula sa kanyang mga salita. So ibinibigay niya pa rin na ang final authority hindi siya. Ang final authority hindi yung experience niya. Ang final authority hindi yung naranasan niya at nakita niya. Ang final authority ay ang salita pa rin ng Diyos. I remembered the word of the Lord. Ang basehan natin ay hindi yung ating karanasan, ang basehan natin ng katotohanan ay ang salita ng Diyos. Yun pa rin. At ang sabi ng verse number 17, If then God gave the same gift to them as He gave to us when we believe in the Lord Jesus Christ, who was I that I could stand in God's way? Sabi ni Pedro, kung pinagkalooban din ng mga hentil na ito ng kaloob ng banal na spirito, kung iniligtas din sila ng Diyos, sino ako para hadlagan ang Diyos? Iniligtas din sila ng Diyos. Ibinilang din sila ng Diyos na kasama sa pamilya ng Diyos. And take note, itinuring na rin silang malinis ng Diyos. Sabi ni Pedro, sino ako para hindi sila tanggapin? At anong pagkasabi nun ni Pedro, dito pa lang natauhan. Dito pa lang natauhan yung mga mananampalatayang Hudyo na naroon sa Jerusalem. Sabi ng verse number 18, when they heard these things, they fell silent. Sa King James, they held their peace. Natahimik na sila. Wala na silang rebat. Wala na silang nasabi. Sa mga Hudyo, pag natahimik na lang sila na, sabihin, okay na, tanggap na namin. And sabi dyan, and they glorified God. Kumbaga, wala na, finish na. Wala na silang nasabi, na nahimik na lang sila. They fell silent, they held their peace. Naunawaan na nila ngayon, naunawaan na nila ng lubusan na ang lahat ng ito ay ayon sa plano at kalooban ng Diyos.
Wala na silang ibang magawa, kundi magpuri sa Panginoon. They glorified God. Habang sinasabi nila, then to the Gentiles also, God has granted repentance that leads to life. Wow. Isang napakagandang katotohanan na si Cornelius at yung mga kasama niya, yung pamilya niya, yung mga kaibigan niya, sila'y lumapit sa Diyos, hindi dahil sa kanilang mga sarili. Hindi yun dahil sa kanilang mga sarili. Sila'y lumapit sa Diyos dahil pinagkalooban sila ng Diyos ng pananampalataya at pagsisisi sa kanilang kasalanan. Ang Diyos pa rin. It was God all along. Ang Diyos ang kumilos sa buhay ni Cornelius kung paano siyang nakarating doon sa punto na yon. Remember, providensya ng Diyos kung paano ang lahat ng ito'y nagkatugma-tugma. Na nakilala niya na, sinabi ni Apostol Pedro sa Acts chapter 10, di ba kilala niyo na ang Panginoong Sokristo? Nabalitaan niyo na ang Panginoong Sokristo at dumating doon sa punto na ginagawa niya na rin yung mga Jewish sacrifices, even sila yung mga Romano. Bagamat sila yung mga Hentil, until such time na gagawin nila yung religious practices, mananalangin dapat siya sa templo at nagpakita ang Diyos ng vision. At until such time na ang Apostol Pedro ay ginamit ng Diyos upang ipahayag sa kanilang ebanghelyo at makilala nila si Kristo. It was God all along. Ipinagkaloob ng Diyos sa kanila ang pagsisisi sa kanilang kasalanan, pananampalataya, at maging yung kanilang pagpaglapit sa Panginoong Hesukristo. And nawa, mga kapatid, tulad ng mga Hudyong ito, ang best response, ang pinakamainam, ang pinakamabuti, at ang pinakanararapat na response natin, na tugon nating mga mananampalataya sa katotohanan na nagliligtas ang Diyos, ay walang iba kundi luwalhatiin natin siya. Magpuri tayo sa Kanya. Luwalhatiin natin ang Panginoon. Siya'y nararapat na sambahin natin dahil nagliligtas siya. Nagliligtas ang ating Panginoon. Tayo'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Lord, kami po'y nagpupuri sa iyo na ikaw ang Diyos na nagliligtas. Hindi dahil nararapat mo kaming iligtas, hindi dahil dapat mo lamang kaming kahabagan, kundi dahil ikaw ang mabiyayang Diyos na nahabag sa amin. Ibinigay ang iyong kaisa-isang anak, ang Panginoong Hesukristo, upang siya ang maging pampalubag loob sa puot ng Diyos laban sa kasalanan. At siyang maging kabayaran para sa aming kasalanan, at siya ang naging manunubos namin, Panginoon. Lord, dakilang biyaya. Hindi kami nararapat sa lahat ng ito. Salamat po, Panginoon. Salamat po. At Lord, salamat sa katotohanan na ito na ikaw ay Diyos na nagliligtas. Kaya po kami, Panginoon, ay tumitiwala sa iyo. Tumitiwala sa iyo, Panginoon. At nagsusumamo sa iyo, O Diyos, na nawa yung mga mahal namin sa buhay ay kahabagan mo rin naman at iligtas. Kahabagan mo sila, Panginoon. O Diyos, nawa sa lahat ng ito ay matutunan naming luwalhatiin ka. Purihin ka sa aming mga buhay. Hindi dahil kailangan mo ang aming mga papuri, kundi nararapat ka sa lahat ng aming papuri at pagsamba. O Diyos, ito pong aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Sokristo. Amen at amen. Tayo pong lahat ay magsitayo. Tayo po'y umawit ng ating pangwakas na awit. Tayo po'y umawit. Awitin po natin, To God be the glory. To God be the glory, great things He hath done. So loving the world that He gave us His Son, who yielded His life atonement for sin, and opened the highway that all may glory
itong pangalan ng Panginoon, napakalaking biyaya na sa atin ay binigyan tayo ng Diyos. God has granted to us Gentiles repentance unto life. And let that be as an encouragement sa atin na patuloy na dalhin ng Ebanghelyo sa iba. At sa atin pong mga bawat isang naririto, purihin ng Panginoon, maging sa ating mga nakasama online. At muli, aking ni-encourage ang bawat isa, balikan natin ang mga katotohanan ng Diyos na pag-aralan mula sa Sunday School, pagiging soberano ng Diyos kayo ng umaga, at ang Diyos na nagliligtas ngayong hapon. At nawa ito'y patuloy na maging pagkain at encouragement at paalala sa atin sa buong linggo. At sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang presensya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, patuloy tayo maging instrumento ng paghahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po. Dito tatapos ang ating hong gawain. At 3:35, magsisimula ho ang ating prayer meeting. God bless po.